Number 6 po tayo. Balik-aralan po natin yung particle wa na ang ibig sabihin po ay. Ang wa is used to highlight a noun as a topic. Ito po yung ginamit natin sa mga naunang lesson natin kapag tinutukoy po natin yung ating topic. Dito po sa lesson 27, when the particles de, ni, kara, made, at kung ano-ano pa, follow the noun, wa is placed after them. Kapag po ang mga particle na ito ay naka-follow or nakasunod po sa noun, ang particle wa po ay ilalagay natin pagkatapos po ng mga particle na ito. Magiging dewa, niwa, ewa, karawa, madewa, at kung ano pa pong particle po. Basahin po natin ito. When ga or o follows the noun, it is replaced by wa. Kapag ang particle ga naman at particle o ay nakasunod sa noun, ito po ay papalitan ng particle wa. Ibig sabihin tatanggalin natin yung ga, tatanggalin natin yung o kasi papalitan natin ng particle wa. Ibig sabihin din po yung particle ga at particle wa, hindi sila pwedeng magsama or magtabi. Ganon din po ang particle o, hindi sila pwedeng magsama or magtabi ng particle wa. Example po tayo. Watashi no gaku ni Nihonji no sensei ga imasu. Ito pong pattern na to, naaral na po natin ito. Ang ibig sabihin po nito, mayroong Japanese teacher sa aking school. Gagawin po natin, lalagyan na po natin siya ng wa para maging topic po ito. Watashi no gaku ni wa Nihonji no sensei ga imasu. Ibig sabihin, sa aking school ay mayroong Japanese teacher. Yung wa po inilagay natin pagkatapos po ng particle ni. Example pa po tayo. Watashi no gaku de Nihongo ga naraimasu. Yung naraimasu po, ito po ay naka-potential verb na po ito. Kaya naka-line po siya rito. Ang ibig sabihin po nito, matututunan ang Nihongo sa aking school. Gagawin po natin may particle wa. Magiging topic na po siya. Magiging watashi no gaku de wa Nihongo ga naraimasu. Ibig sabihin, sa aking school ay matututunan ang Nihongo. Number 7 po tayo. Ang particle po natin sa number 7 ay particle mo. Ang particle mo natin ay like usage of wa. Kapareho lamang po ng particle wa dito sa taas kung paano po natin gagamitin ang particle mo. Maaari din po natin siyang idikit sa mga particle. Pagkatapos po yung particle mo ay papalitan din po natin yung particle o at particle ga. Tapos po, in the case of particle e, sa kaso naman po ng particle e, however, it can be omitted. Maaari po nating tanggalin yung particle e. Ang matitira na lang ay particle mo. It can be omitted. Maaari po. Example po tayo. Bali po yung particle ng 5 at particle ng 7, pinagsama po natin sa isang sentence. Basahin po natin ito. Watashi no gaku ni wa Nihonji no sensei ga imasu. Ito po yung example natin kanina. Tomodachi no gaku ni mo Nihonji no sensei ga imasu. Yung nasa taas na sentence, ito po ay naaral na natin sa lesson 10. Yung mayroong particle ni doon sa place at particle ga. Tapos yung imasu yung dulo natin kapag living things ang nasa ating unahan po rito. Tapos itong nasa baba, yung nag-also tayo, ito po ay sa lesson 1. Sa lesson 1, inaral naman natin na magkaiba yung ating topic, pero yung gustong sabihin natin sa topic ay pareho. Pareho sila dito ngayon. Ang nakalagay ay Nihonji no sensei ga imasu. Kaya nagmo po tayo rito. Ang ibig sabihin po ng sentence na ito sa taas, sa aking school ay mayroong Japanese teacher. Dito naman sa baba, mayroong Japanese teacher din sa school ng kaibigan ko. Example pa po tayo, basahin po natin ito. Watashi no gaku kara wa omi to yama ga meiemasu. Imoto no gaku kara mo omi to yama ga meiemasu. Ibig sabihin, nung nasa taas na sentence, mula sa aking school
ay natatanaw ang bundok at dagat. Sa baba naman, natatanaw din ang dagat at bundok mula sa school ng younger sister ko. Gagamit ka lamang po ng particle mo dito sa pangalawang sentence kapag pareho po ang sinasabi nila tungkol po doon sa pinag-uusapan. Ang next example po natin ay Kyonen Taiwan e ikimashita. Nihon e mo ikimashita. Ibig sabihin, last year pumunta sa Taiwan. Pumunta din sa Japan. Yung particle e, napansin nyo, naka-close parenthesis po siya kasi po sabi, maaari daw pong tanggalin na ang particle e. Magkapareho po sila ng particle. Nagkaroon lamang po ng particle mo pagkatapos ng particle e. Maglalagay ka lang po ng particle mo dito sa pangalawang sentence kapag pareho po ang sinasabi nyo tungkol doon sa tinutukoy po ninyo. Basahin po natin ang next example po natin. Watashi no heya kara umiga meyemasu. Ibig sabihin po niyan, mula sa aking kwarto, matatanaw ang dagat. Pangalawa nating sentence, uto-uto no heya kara mo meyemasu. Matatanaw din mula sa kwarto ng younger brother ko. Pareho pong particle kara ang ginamit natin at sinundan po natin ang particle mo. Nilagay po natin sa kasunod ng particle kara. Pagdating po dito sa umiga, hindi ko na po sinulat dito sa baba kasi matik naman po ng ibig sabihin ay natatanaw din. Ibig sabihin kung ano yung sinabi mo dito sa taas. Pareho lamang po sila. Ang next example po natin ay Jonas-san wa eigo ga hanasemasu. Nihongo mo hanasemasu. Dito po napansin po ninyo yung particle ga ay hindi na po siya kinopya po dito sa baba kasi sabi kanina yung particle ga at particle o ay tatanggalin at particle mo na lamang po ang ilalagay. Hindi po kasi pwedeng magsama yung particle ga at particle o sa mo. Ang ibig sabihin po ng sentence na ito ay, si Jonah ay nakakapagsalita or kayang magsalita ng English. Nakakapagsalita din or kayang magsalita din ng Nihongo. Confirmative question po tayo. Pati de Eruga Sensei ni aimashita ka? Ibig sabihin, nagkita ba kayo ni Edgar Sensei sa party? Kapag opo, ang sagot natin ay Hi aimashita. Opo, nakita po. Tapos, nagpahabol ka po ng additional na sagot. Halimbawa, ang sagot mo ay Rai Sensei ni mo aimashita. Ibig sabihin, nagkita din kami ni Rai Sensei. Ngayon po, yung particle ni natin, nagkaroon po tayo ng particle mo. Kasi po, nakita din natin si Rai Sensei. Kaya, kay Rai Sensei na pangalan, nag-also po tayo. Kapag hindi po natin nakita si Edgar Sensei, ang sagot natin ay Iye, Edoga Sensei ni wa aimasen deshita. Ibig sabihin, hindi po. Si Edgar Sensei ay hindi po nakita. Yung particle ni natin, nagkaroon po tayo ng particle wa. Na ang ibig sabihin ay. Kapag po kayo gagawa ng sentence na lalagyan po ng mga particle wa sa dulo o kaya particle mo, yung mga sentence nyo po na naaral sa mga naunang lesson, lagyan nyo lang po yun ng particle wa sa dulo. Ang iingatan nyo lang po yung particle ga at particle o, tatanggalin nyo po yun, wa na lamang po ang matitira. Tapos po sa particle mo, ganun din po. Kung ano po yung pinagagamitan natin ng mga particle de at kung ano-ano pa, lagyan nyo lang po ng particle mo. Yung particle ito daw po ay maaari nang tanggalin. Tapos po, ang iingatan lang din po natin dito, yung particle ga, yung particle o, tatanggalin na po natin lahat yon. Ang matitira na lamang ay particle mo. Bukod dyan, yung mga ibang particle, pwede na po silang magtabi-tabi. Ang pattern po natin sa number 8 ay blank wa, blank ga, blank wa, blank. Sa unahang blank po ay noun. Pagkatapos yung particle ga, ang ibig sabihin nito ay pero, tapos noun po ang susunod. Example po tayo, basahin po natin ito. Nakakapagsulat ng hiragana pero hindi nakakapagsulat ng katakana. Translate po natin, ang noun po natin sa unang linya ay hiragana.
hiraga na, tapos yung particle wa, at ang verb natin ay nakakapagsulat or kayang magsulat. Ito po ay naka-potential verb. Kakemas. Tapos susundan ng ga. At yung pangalawang noun natin ay katakana. Katakana, susundan ng particle wa. At ang verb natin ay hindi nakakapagsulat or hindi kayang magsulat. Yung kakemas, gagawin lang po natin masen yung formula niya. Naging hiragana wa kakemasga, katakana wa kakemasen. Nakakapagsulat or kayang magsulat ng hiragana pero hindi kayang magsulat or hindi nakakapagsulat ng katakana. Number 8 na po tayo. Ang particle wa dito po sa number 8 is used to make contrast. Dito po natin matututunan sa number 8 na ang particle wa ay gagamitin sa paggawa ng contrasting sentence. Ang pattern po natin sa number 8 ay noun wa, verb ga, noun wa at verb. Yung verb po natin dito, pwede po siyang transitive verbs, pwede rin pong potential verbs dito po sa dalawang ito. Example po tayo, iinom ng beer pero hindi iinom ng wine. Ang noun po natin sa unang sentence ay beer. Tapos susundan po siya ng particle wa at ang verb natin ay iinom. Nomimas. Tapos susundan po siya ng ga. At yung noun natin sa pangalawang sentence ay wine. Tapos particle wa ulit. At yung verb natin ay naka-negative, hindi iinom. Nomimasen. Basahin po natin. Biru wa numimasga, wine wa numimasen. Next example po tayo. Kilala ko si Rai Sensei pero hindi ko po kilala si Ana Sensei. Ang noun po natin sa unahan ay si Rai Sensei. Tapos yung particle wa po natin at ang verb po natin ay kilala. Ang kilala ay shite imas. Tapos yung ga po natin. Pagkatapos po, yung noun natin na pangalawa ay si Ana Sensei. Tapos yung wa. At ang verb natin ay hindi ko po kilala or hindi kilala. Ang negative form po ng shite imas ay shirimasen. Basahin po natin. Rai Sensei wa shite imas ga. Ana Sensei wa shirimasen. Example pa po tayo. Umiinom ng alak pero hindi po naninigarilyo. Ang noun natin ay alak o sake. Tapos particle wa. At yung verb natin ay umiinom. Nomimas. Tapos yung ga po natin. Pagkatapos, ang noun po natin ay yung naninigarilyo, yung tabako. Tabako, tapos wa. At yung verb ng tabako ay suimasen. Naka-negative po tayo kasi meron po tayong hindi. Basahin po natin. Osake wa nomimasga, tabako wa suimasen. Example pa po tayo. Pupunta sa SM pero hindi po pupunta sa ROB. Ang noun po natin ay SM. Tapos po, ang verb po natin ay pupunta. Ang particle po natin kapag may pupuntahan tayo ay particle e. Kaya maglalagay po tayo rito ng particle e. Tapos ilalagay na po natin yung ating particle na wa. Sabi po sa inaral natin kanina, yung particle e, pwede po siyang tabihan ng particle wa. Kaya okay lang po na sila ay magkatabi.
Tapos ilagay na po natin yung pupunta, ikimas, at yung pero natin na ga. At pagkatapos, yung pangalawang noun natin ay rob. At ang verb natin ay hindi po pupunta, naka-negative po siya. Kaya po, yung particle natin ay may particle e kasi may salita po rito na pupunta rin po. Kaya lang, naka-negative po siya. Magiging ikimasen. Basahin natin. SM ewa ikimasga, rob ewa ikimasen. Pattern number 9 na po tayo. Ang number 9 po natin ay blank shika verb masen. Ang ibig sabihin po ng pattern na ito ay cannot do anything other than. Tapos po yung shika is attached to nouns, quantifiers, etc. Dito po sila nakasulat sa unahan ng shika, yung nouns, quantifiers at kung ano-ano pa. Tapos po ang shika is followed by a negative expression and conveys the meaning that there is nothing one can do but what is mentioned in the phrase. Ibig sabihin po, ang shika ay sinusundan po siya ng negative expression kung ano po yung verb na nilagay po natin dito. At nagbibigay po ito ng kahulugan na wala na pong magagawa kasi naka-negative po siya. Kung hindi lamang ang kaya nating gawin kung ano po yung binanggit po natin dito sa unahan. Example po tayo, wala maliban sa isa. Pabaliktad po ang translation natin. Unahin po natin ang isa. Ang isa ay hitotsu. Ito po ay pambilang sa bagay. Pagkatapos po ilagay natin yung shika. At ang verb natin ay wala. Ang wala ay arimasen. Ang tinutukoy ng arimasen ay non-living things. Basahin po natin. Hitotsu shika arimasen. Ibig sabihin, wala maliban sa isa. Kung ano lang po yung nandito sa unahan ng shika, ibig sabihin, ito lang po ang bagay or kung ano pa man na meron tayo. Ang example po natin, hindi ko kayang magsulat maliban sa Roman alphabet. Pabaliktad po tayo. Unahin po natin ang Roman alphabet. Ang Roman alphabet ay Romaji. Romaji. Tapos, ilalagay natin yung shika. Tapos, sabi niya, ang verb niya ay hindi ko kayang magsulat. Ibig sabihin, naka-potential verb po tayo. Hindi kaya magsulat ay kakemasen. Ang kakemasen, ang galing po siya sa kakimasen. Ito po yung ating intransitive verb. Nung dinala po siya sa potential verb, yung E-line, pinalitan ng E-line, kaya naging kakemasen. Basahin po natin, Romaji shika kakemasen. Hindi ko kaya magsulat maliban sa Romaji. Pag-aralan din po natin ang dake. Ang nasa unahan po ng dake, dito po ay nouns, quantifiers at kung ano-ano pa. Pareho lang po sila ng shika. Ang ibig sabihin ng dake ay only. Tapos susundan po siya ng verb. Ang dake can be followed by both affirmative and negative. Pwede po dito mapa-positive at mapa-negative. Si shika, negative lamang po ang kanyang magiging dulo. Example po tayo, hiragana lang ang kayang basahin. Ang noun po natin dito ay hiragana. Tapos, yung dake natin, ang ibig sabihin ay lang. At ang verb po natin ay kayang basahin. Naka-potential verb po tayo kasi meron po tayo ditong kayang salita. Yomemas. Hiragana dake, yomemas. I-translate naman po natin ito sa pattern ng shika. Hindi kayang magbasa maliban sa hiragana. Ang noun natin ay hiragana. Tapos yung shika natin. At ang verb po natin ay hindi kayang magbasa. Naka-potential verb din po tayo kasi may salitang kaya. Kaya lang po naka-negative. Magiging yomemasen. Hiragana shika yomemasen.
Basahin po natin yung dalawang example po natin. Hiragana dake yomimasu. Hiragana shika yomimasen. Magkaiba man po ang pattern na ginamit po sa kanila, pero po ang gusto nilang ipahayag or iparating sa atin, pareho lamang po. Kaya nilang basahin ang hiragana. Dito lamang po sa taas, mas tinutunan niya ng pansin na hiragana lang ang kaya niyang basahin. Sa baba naman, hindi niya kayang magbasa ng kahit ano, maliban lamang sa hiragana. Example pa po tayo, mayroon lang 100 pesos. Ang 100 pesos po ay yaku peso. Tapos yung dake at yung mayroon ay arimas. Yaku peso dake arimas. Mayroon lang 100 pesos. I-translate naman po natin sa pattern po ng shika. Wala maliban sa 100 pesos. Yaku peso. Tapos yung shika. Ang wala ay arimasen. Yaku peso shika arimasen. Wala maliban sa 100. Ang example po natin ngayon ay sa dake. Bibigyan po natin siya ng negative na formula. Kanji lang ang hindi kayang isulat. Ibig sabihin po, kanji lang po ang hindi niya nga naisusulat. Ang noun po natin ay kanji. Tapos ilagay natin yung dake na lang. At ang verb po natin ay hindi kayang isulat. Kakemasen. Naka-potential verb po tayo. Pero naka-negative. Kanji dake kakemasen. Kanji lang ang hindi kayang isulat. Kung paano po natin gamitin sa Tagalog yung lang at yung maliban sa, pareho lang naman po ng paggamit sa Nihongo. Number 11 na po tayo. Sa number 11 po, mapapag-aralan po natin ulit ang salitang mada. Susundan po siya ng verb at ang formula natin ngayon ay naka-negative. Ang ibig sabihin po ng pattern na ito ay not yet. Yung masen, ang ibig sabihin niyan ay hindi. Tapos yung mada ay pa. Ang tinutukoy niya na hindi pa ay kung ano po yung verb na ilalagay po natin dito. Sa lesson 7 po, napag-aralan natin yung mada des na ang ibig sabihin ay hindi pa po. Ang verb po na ilalagay natin dito ay potential verb. Ibig sabihin, yung potential verb ay hindi pa po natin kayang gawin. Example po tayo. Halimbawa po, tinanong ka ng, nakakapagsulat ka ba ng hiragana? Hiragana ga kake maska. Hiragana ga kake maska? Nakakapagsulat ka na ba ng hiragana or kaya mo bang magsulat ng hiragana? Alin man po doon ang translation. Halimbawa, ang sagot mo ay hindi po, hindi pa po nakakapagsulat. Iye. Tapos, ilalagay natin sa unahan ang salitang mada. Tapos, dito po natin ilalagay yung potential verb natin na nakakapagsulat. Ito yung kake, tapos yung hindi na masen. Iye, mada kakemasen. Hindi po, hindi pa nakakapagsulat or hindi pa kayang magsulat. Example pa po tayo. Halimbawa po, tinanong ka ng, nakakabasa ka na ba ng kanji or kaya mo na bang magbasa ng kanji? Kanji ga yome maska. Kanji ga yomemasu ka? Tapos po, ang sagot natin ay hindi po, hindi pa po nakakabasa. Ang confirmation natin ay iye. Tapos ilalagay natin yung mada. Yung yomemasu, gagawin lang po natin siyang negative. Magiging yomemasen. Iye, mada yomimasen. Hindi po, hindi pa nakakabasa.
Number 12 na po tayo. Ang number 12 po natin ay naka-naka verb masen. Ang ibig sabihin po ng naka-naka ay not easily or not as expected. Dito nyo po ilalagay kung ano po yung hindi madali sa inyo at kung ano po yung mga verb na hindi nyo po inaasahan. Example po tayo, hindi kayang sauluhin ng madali ang salita. Ang salita po ay kotoba. Ang particle po natin dito ay particle ga. Kasi po yung verb na gagamitin po natin dito ay naka-potential verb. Mayroon po tayong salita na kaya. Pagkatapos po ng particle ga, ilagay na po natin yung naka-naka. Pagkatapos nito, yung verb po natin na sauluhin. Kaya lang po naka-negative. Oboy, rare, masen. Basahin po natin. Kotobaga, naka-naka, oboy, rare, masen. Ang ibig sabihin, hindi kayang sauluhin ng madali or easily ang salita. Example pa po tayo, ang taxi ay hindi dumarating sa inaasahan ko. Ibig sabihin po ng sentence na ito, hindi mo ina-expect na ang taxi ay hindi po darating agad. Translate po natin ito. Taxi ay takushi ga. Tapos ilagay po natin dito ang naka-naka. Lagi pong katabi ng naka-naka kung ano po yung verb na idudugtong nyo po rito sa dulo. Hindi dumarating ay kimasen. Takushi ga naka-naka kimasen. Sa 13 po natin, pananong plus demo. Ang demo po, lumalabas po siya na kahit sa Tagalog kapag may kasama po siyang pananong. Yung dare, nang ibig sabihin ay sino, kapag nilagyan ng demo, magiging dare demo. Ang ibig sabihin, kahit sino. Yung doko, na saan, kapag nilagyan ng demo, magiging doko demo. Ibig sabihin, kahit saan. Yung itsu na kailan, kapag nilagyan ng demo, magiging itsu demo. Ibig sabihin, kahit kailan. Yung na ano, kapag nilagyan ng demo, magiging nan demo, kahit ano. Yung dore, kapag nilagyan ng demo, magiging dore demo. Ibig sabihin, kahit alin. At kung ano-ano pa pong pananong na lalagyan ng demo.